Araw-araw na ako may mini vlog dahil sinisipag talaga ako mag mini vlog. Hello mga matra, samahan niyo ulit ako for today's mini vlog. Gusto na magmerienda ng mga anak ko at naisipan ko na nga lang magluto ng waffle. Tamang-tama naman dumating na tong in-order ko na waffle maker. Ang ganda nga nitong na-order ko, 6 pieces na nga din na magagawa natin ditong waffle. Pwede nga din tayong magtinda dahil napakadali na lang gumawa ng waffle. Medyo malabnaw nga ang pagkakatimpla ko sa mixture kaya ayan hindi talaga umaalsa. Pero unang gawa pa lang naman, tingnan niyo naman may palagay-lagay pa ako ng stick. Ang nipis naman ng pagkakagawa ko. Hindi pa nga ako tapos magluto, inuutay-utay na talaga namin kainin. Kulay green nga pala itong waffle ko dahil nilagyan ko nga pala ng malunggay. Bali, nag-blend nga lang ako ng malunggay tapos yun ang pinakatubig ng aking mixture. Pagkatapos nga namin magmerienda, naglinis na ako sa kusina tapos dito naman sa sala. Pinabantayan ko nga muna sa panganay ko yung bunso ko at sabi ko doon muna sila sa labas para makapaglinis ako ng maayos. Dahil kapag nandito nga sa loob, hindi din naman yung mababantayan dahil buntot din naman ang buntot sa akin kaya sabi ko doon na lang sa labas dahil mas gusto nga din ng bunso ko sa labas para makapaglaro din siya. Nako, batang labas na din talaga ang bunso ko at mahilig na din talaga mangapit bahay. Kapag sa labas or sa kapitbahay naglalaro ay talaga namang nawiwili pero pag dito sa loob ng bahay, nako, napakabilis mainip. May mga nagsidatingan nga din akong parcel kaya ito't inayos ko na nga muna. Habang naglilinis nga ako dito sa sala, iniisip ko na magja-general cleaning ako bukas sa kwarto dahil hindi pa din talaga ako nakakapag-general cleaning sa kwarto. Parang may mga gusto na naman akong alisin, kagaya na lang ng mga damit na hindi na sinusuot. Pero iniisip ko pa lang talagang gagawin ko bukas kasi parang napapagod na ako. Iniisip ko din na baka maumpisahan ko tapos hindi ko naman matapos. Dahil wala nga magtitingin-tingin sa bunso ko at yung panganay ko nga igagawa ng project bukas. Habang naglilinis nga din ako dito sa sala, pauli-uli nga din dito ang panganay ko at dinadala nga yung bunso ko. Sabi ko hindi pa nga ako tapos. Dahil sa totoo lang, kung ako nga nahihirapan ako magbantay sa bunso ko, ano pa kaya yung panganay ko. Pero no choice talaga kaming dalawa. Kailangan niya talagang bantayan ang kapatid niya habang naglilinis ako. Dahil para din naman to sa kanila para mas komportable at makakilos sila ng maayos dito sa loob ng bahay. Dahil sa totoo lang, kapag makalat ang loob ng bahay, nakaka-stress. Yung tipong hindi ka talaga makakilos ng maayos, lalo na kapag may maaapakan kang ganito, ganyan. Ang sarap kaya magpahinga kapag alam mong maaliwalas at malinis ang bahay. Pero tayo mga nanay, literal talaga na wala tayong pahinga. Pero paulit-ulit lang naman yung mga ginagawa natin. Nagrereklamo nga ang panganay ko ng hirap-hirap daw alagaan ng kapatid niya dahil napakalikot nga. Pinapapili ko naman siya maglilinis dito sa bahay at ako mag-aalaga o siya ang mag-aalaga, ako maglilinis ng buong bahay. Pero kahit gano'n na nagrereklamo ang panganay ko, thankful pa din ako dahil naaasahan ko nga siya kahit na hindi ko siya masyadong naaasahan dito sa loob ng bahay, at least naaasahan ko siya sa pagbabantay ng kapatid niya. Hindi naman lahat pero bibihira na lang talaga ang ganon sa panahon ngayon dahil halos lahat talaga ng kabataan ngayon puro cellphone, gala. Iba't iba naman tayo ng way sa pagpapalaki ng mga anak. Hindi ko naman ginajudge ang pagpapalaki ng ibang nanay sa mga anak nila. Hindi naman siguro ako masamang nanay kung minsan inuutosan ko din ang anak ko dito sa loob ng bahay. O siya, natapos na nga ako sa pagtitiklop ng mga tiklupin ko tapos eto nga naglagay na ako ng carpet.